Anong latest po mga kababayan? Ito! Senator Robin Padilla mga kababayan, hindi na po nakapagpigil mga kababayan, no? Nag-post po sa kanyang Facebook page kanina lang po mga kababayan, matapos po kasing nagsampa ng kaso si Senator Riza Hontiveros mga kababayan laban kay alias Rene at sa 12 mga vloggers mga kababayan. Mukhang hindi ata nagandahan si Senator Robin mga kababayan, no, sa ginawang aksyon ni Madam Risa Hontiveros. Di ba mga kababayan? Tila ba'y umiiyak si Madam eh. Di ba mga kababayan? Ani Senator Robin mga kababayan ha, kapag kayo nagrereklamo, pinakikinggan namin kayo. Dahil sabi nyo, freedom of expression. Freedom of expression ko mga kababayan. At speech, pero kapag kayo naman ang inireklamo, tatakutin nyo ng kaso ang kalayaan ng iba. Di ba mga kababayan? Tatakutin talaga mga kababayan, no? Dagdag pa ni Senator Robin mga kababayan, pambihira talaga. Practice what you preach. Naku po mga kababayan, no? Ultimo si Senator Robin mga kababayan, nagsalita na. Di ba mga kababayan? Sa tingin nyo, tama lang po ba yung ginawa ni Madam Risa mga kababayan? Na sinama pa yung 12 mga vloggers mga kababayan. At take note mga kababayan ha, DDS vlogger yun mga kababayan. Di ba po? Kung yung mga vloggers na yun mga kababayan, hindi, kumaga pabor kay Risa yun mga kababayan, sa tingin nyo, kakasuhan din ba sila mga kababayan? Paniguradong hindi mga kababayan. Di ba? Oh. Samantala naman po mga kababayan, dating spokes attorney Harry Roque may buwelta sa pagmumuka ni Madam Hontiveros mga kababayan. Ako po, eto, pakinggan natin, kabayan. That's a contradiction in terms. Ibig sabihin yan, hindi ka talaga tagapagtaguyod ng karapatang pantao, bagamat ikaw sa iyong PR, sa iyong pananalita, ay nagdedeklara na ikaw ay isang taga-suporta ng karapatang pantao, pero sa iyong aksyon, pinapakita mo naman na sa totoo lang, ninanais mo rin supilin yung mga bagay-bagay na nababasa mo, narinig mo, na hindi mo gusto. Sa totoo lang po ako alam nyo yan. Siguro ako na ang pinakamaraming pula na natanggap sa lahat po ng mga opisyalis ni dating Presidente Duterte. At marami talaga pagkakataon na dapat nag-file ako ng libel. Kasi maraming mga nagsasabi na ako daw ay kriminal. Yan, si Risa Tanas Ontiveros. Ang dapat ko talaga unang-unang idemanda si Risa Tanas Ontiveros dahil sinasabi niya, kriminal daw ako dahil sa Pogo. Wala namang napakitang ebidensya na kriminal na bagay na ginawa ko noong mga panahon na legal ang Pogo dahil hindi nga po ako na-involve sa kahit anong Pogo. Abogado lang po ako ng isang kumpanya na nagpaupa sa isang Pogo. So talagang kung ako ay hindi seryoso sa aking pagtataguyod ng karapatang pantao, ang una ko ng dinimanda for libel, Riza Tanas Ontiveros, dahil siya ang unang-unang nagbibintang sa akin ng isang krimen. Hoy, miski yan ay nakabinbin ngayon sa korte dahil yan ay isang tanim kaso. Hanggang hindi napapatunayan na ako'y nagkasala, I am presumed innocent. Pero dahil nga wala naman siyang pakialam sa karapatang pantao, yung Riza Tanas na yan, ay sasabihin, kriminal yan si Harry Roque nagtatago. Huy! Kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, pangangalagaan mo ang karapatan ng asylum. So yung mga pinagsasabi na dapat ako umuwi sa kabila ng pagigipit na alam mo namang ginagawa sa akin ng iyong kakamping Marcos Jr., yan ay papatunay din talaga na hindi ka tagapagtaguyod ng karapatang pantao.
Sabi nga ng iba sa social media, che! Diba, no? Che! Take Sure. ka! Plastic! Diba? Kalaban ka ng karapatang pantao dahil ang iyong pagsampa ng cyber libel laban sa mga vloggers na wala namang ginawa kung hindi i-repost Tama. ang naging tama. video testimony ni alias Rene na nakasulat din at sinumpaang salaysay ay patunay na ikaw, Risatanas Ontiveros, ay sumusupil ng karapatang pangtao. Na ikaw ay kabahagi ngayon ng diktadoryang Marcos Jr. na susupilin ang lahat ng kalaban ng administrasyon. Na ikaw, Risatanas Ontiveros, bagamat ang simula mo ay tagapagtaguyod ng karapatang pantao, ay ngayon kabahagi na ng malawakang panunupil ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Evidence, cyber libel cases filed against the vloggers. Anong intention mo sa pagsasampa ng mga cyber libel na yan? Tamang-tama talaga itong sinasabi ni Spokes, mga kababayan, no? Na tila ba yung ginagawa ni Madam ay patahimikin, mga kababayan, tayong mga vloggers. Di ba po? Sisindakin, mga kababayan. Di ba? So, how much, mga kababayan, yung maliliit na vloggers gaya natin, mga kababayan? Di ba? Oh. Buot ipahatid ni Madam Riza, mga kababayan, ay tumahimik na lang kayo. Naku po, mga kababayan. Or kung gusto nyo, hindi kayo masama, kumampi kayo. Kumampi kayo rito, mga kababayan. Di ba? Nakakaano, mga kababayan, no? Yun yung punto ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, di ba? Pero kung sila yung tumira, mga kababayan, di ba? Gaya nung sinasabi ni Atty. Harry Roque kanina, na dapat sana noon ay magsasampa siya ng kasong cyber libel, mga kababayan, kay Senator Riza, pero hindi na lang, mga kababayan, di ba? Dahil para naman lang yan sa mga iyakin kabayan. Di ba? Oh, at ngayon, si Senator Riza, mga kababayan, ay naku po, sinampahan agad ng kaso, mga kababayan. Di ba? Di ba dahil nais mong ipakulong yung Oh. mga nagkalat Oh. ng testimonya ni alias Rene Yun. na nagpapakita at ito naman ay sinumpaang salaysay din Oo. na ikaw ay nagbayad para Oo. siya ay magsinungaling sa Yun. Senado at sa hukuman upang madawit ang mga inosente sa isang non-bailable offense Oo. na syndicated trafficking gaya ng sa iyong mga paratang na guilty rin ako dyan na wala namang kahit anong ebidensya. Oo. Next time magsabi kang umuwi ako, sabihin mo sa akin anong ebidensya. Isiwalat mo kung anong iyong ebidensya. Yun. Wag ka magtatago sa pagiging senador. Tama. Ang hamon mo pa, sige humarap ka sa Senado. Bakit? Oh. Inatrasan ba kita? Meron ka bang nakuha nung 3 beses sa pagharap ko sa inyo? 2 beses sa pagharap ko sa inyo? Di ba wala? Hindi ka nga makasagot pag ako sumagot Ang gusto mo, tumahimik lang ako ng tumahimik. At ikaw lang magdakdak ng magdakdak. Dahil binabasa mo lang naman ang dinadakdak mo at hindi mo naman naintindihan ang sinasabi mo. Di ba? Ngayon, sa iyong pagsampa ng cyber libel, lahat yung mga goody-goody friends mo, hindi na maitatanggi. Lahat kayo manunupil ng karapatang pantao dahil ang cyber libel sang-ayon sa UN Committee on Human Rights ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. You are a human rights violator. Shame on you! Bukod pa doon sa ginagawa mong Kalma lang po, nagtatanim folks. testigo, nagtatanim ebidensya, sang-ayon kay alias Rene. Sabi mo, magsasampa ka ng kaso labang kay Rene, ba't di mo gawin? Para mapatunayan mo na hindi mo ang gawain yan. Pero yun na nga
paano mo naman hindi mapapaniwalaan ng isang tao na nabayaran na nakapagtestigo na pinoprotektahan na ng gobyerno? Pero dahil nga, yung tawag ng konsyensya, nagsiwalat ng katotohanan. At ano naman ang mahihita mo kung mapakukulong mo nga itong mga vloggers na ito? Sa tingin mo ba, kung yung mga vloggers na dinimanda mo ay makukulong, matatahimik na yung buong bansa sa pagtatanong? Totoo ba yan, Riza Tanas Ontivirus, na nagtatanim ebidensya ka, nagtatanim testigo ka? Alam mo kasi, ang dami ng desisyon na sinabi ng Korte Suprema. Pag ikaw, taong gobyerno, huwag kang balat sibuyas. Yun. Kung hindi mo matanggap ang mga pagpupula sa iyo at may karapatan ang mga taong bayan bilang tagabayad ng buwis na ikaw ay pulaan, huwag kang maggobyerno. Yun. Hindi ka naman Tama. pinilit maging senador. Tama. Gustong-gusto mo nga, 3 beses ka natalo bago ka naging senador. Tapos hindi ka makatanggap ng pula sa taong bayan. The truth shall set you free. Kung walang katunayan, walang katunayan yung tanim ebidensya mo, malalaman at malalaman din natin yan. Pero nasasaktan ka kasi in the first place, wala pang enough na basihan para ikaw ay paniwalaan talaga ng taong bayan. Tama. Dahil kung ikaw sa mulat-mula ay pinagkakatiwalaan, sa unang beses pa lang na pagtakbo mo sa Senado, panalo ka na. Dahil ikaw naman, palagi kang kakampi ng administrasyon. Nung ikaw'y kongresista, oo, hindi ka talaga kakampi ng administrasyon. Pero siyempre, nanalo ka bilang senador dahil kakampi ka ni Noynoy Aquino, di ba? Hindi mo naman matatanggi yan. Tama. At pinagsasabi nga na dapat pag-aralan kung paano mo nagamit yung PhilHealth. Na alam naman natin na ang pondo ng PhilHealth hanggang ngayon ay ginagamit sa lahat ng bagay except para sa kalusugan ng mga mamamayan. Nais mong supilin ang mga pula sa iyo dahil alam mo sa mulat-mula, hindi ka tanggap ng taong bayan. Nahalal ka lang Real dahil talk, nagkaroon mga ka ng kababayan. sapat na pera, sapat na endorsement ng isang administrasyon na nakaupo, kaya ikaw nahalal. Yun ang katotohanan. Kaya gusto mong patahimikin lahat ng iyong mga kritiko ngayon. Dahil kung hindi yan ang talagang pakay mo, hindi ka magdidemanda ng cyber libel. Tama. Dahil malinaw na malinaw, kung ikaw ay talagang tagapagtaguyod ng karapatang pantao, alam mo na ang cyber libel ay panunumpil ng karapatang pantao. Ngayon, malinaw na ha. Malinaw na Hindi malinaw. lang sang-ayon kay alias Rene na binaboy mo ang proseso Naku. ng Senado sa pamamagitan Naku ng po. pamimili ng testimonya. Sana nga mapatunayan mong hindi katotohanan yan. Dahil kung hindi, dagok yang hindi lang sa'yo, kundi sa institusyon ng Senado. Sa ating Yun. demokrasya, Yun lang, mantakin kabayan. mo. Tama. Halos sagrado ang Senado, tapos bababuyin mo sa pamamagitan ng tanim ebidensya. At ngayon, wala nang kaduda-duda sa pagsampa mo ng cyber libel. Kalaban ka ng karapatang pantao. Yun. At ito pa po mga kababayan, pakinggan natin ang buong detalye ng ginawang pagdidemanda mga kababayan ni Madam Riza Hontiveros kay alias Rene at sa mga vloggers mga kababayan. Ito, pakinggan natin si Showbiz Chikadoro mga kababayan. Si Senator Risa Hontiveros nitong Miyerkules ay nagsampa ng cyber libel complaint sa National Bureau of Investigation laban sa lalaking nag-claim na siya ay naimpluwensyahan ng mambabatas na tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, at nakakulong kay Pastor Apollo Quiboloy. Ang mga pinangalanang respondents ay sina Michael Morillo o alias Rene at ang Pagtanggol Valiente social media account na nag-post ng video. Pangunahing layunin ng reklamo alamin kung sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na, ni Michael Morillo dahil hanggang ngayon wala pa rin umaamin, wala pa ring umaangkin, sabi niya sa isang ambush interview. Ang lalaki na nagpakilalang si Michael Morillo
ay nagsabi na si Hontiveros ang nagpapahayag sa kanya laban sa mga Duterte at Kibuloy, at idinagdag na ang lahat ng sinabi niya at ng iba pang mga testigo sa mga pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality ay gawa-gawa lamang. Sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo, aniya ni Risa. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget Senado mismo, aniya pa. Ayon sa senador, wala siyang impormasyon sa kasalukuyang kinaroroonan ni Morillo. Nauna niyang sinabi na bago ilabas ang video, humingi ng tulong si Morillo sa senador dahil siya ay kinidnap at ikinulong sa Glory Mountain sa Davao City. Bukod dito, hiniling niya sa NBI na imbestigahan ang mga vlogger na nagpapakalat at nagdaragdag daw ng mga kasinungalingan ni Morillo. Kabilang aniya rito sina Chris Ed Chu, dating broadcaster na si Jay Sonza, sa Sasot, dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, at Banat Bay, at iba pa. So far isang dosena pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaaring dumami pa po yun at maaaring dumami pa maliban sa cyber libel ang ikaso ko sa kanila, sabi pa ni Hontiveros. Pero bakit mukhang puro DDS lang kinakasuhan, magkagayon maraming media ang nag-post at gumamit din ng naturang video. At heto nga ang sagot ng mga kinasuhan ni Risa tulad ni KLC, ayon sa post nito ay, Dear Senator Risa Hontiveros, I never even shared the Michael Morillo video even once on my wall or even PM. I just said that you bribed him, according to him. I also shared that lawyers have filed a complaint against you for kidnapping and wiretapping, which can all be checked online. I also shared you were the complainant for CJ Corona. Also pwede ma-check online. All these verifiable. Akala ko ba champion of free speech ka? This is free protected speech enshrined in the Constitution. All of what I said about you, the complaints about you, are online, and again, verifiable. Everything that's been said about you is protected speech, and may I remind you that the Supreme Court allows people the freedom to call out politicians in line of duty. Feeling against authoritarianism and dictatorship, pero bawal ka i-call out, bawal ang free speech. Hipokrita ka. Don't worry, you will pay with your political career. Ako ata papalit sa'yo, since hinuhubog ako ng panahon. Ito ba kinagalit mo sa akin, Senator Risa Hontiveros? Nagsampa kami para imbestigahan ang mga bloggers na pinamumudmod ang kasinungalingan ni Michael Morillo. Excuse me, so talking about pinamumudmod, the bribery allegations against you is now cyber libel, Senator Risa Hontiveros. That's our crime, because we share his allegations. Ano gusto mo secret lang? Tapos may pangarap ka maging presidente? Weak hypocrite. Senator Risa Hontiveros filed an official complaint against the personalities behind the video. So bakit mo ako sinama dyan? Nag-share ba ako ng video? Kilala ko ba si Michael Morillo? Or nagpapavictim ka na kunyari inapi ka because people, using their freedom of speech enshrined in the Constitution, discuss how you've been embroiled and accused in witness tampering in many cases. Tatanggalan mo kami ng freedom of speech. Tapos gusto mo pa magpresidente sa lagay na yan? KOJC, please file a cyber libel complaint against Risa Hontiveros as well. 500 million pesos. Israeli Tutorian. Ayon naman kay Sasot ay, nagsampa kami para imbestigahan ang mga blogger na pinamumudmod ang kasinungalingan ni Michael Morillo, Senator Risa Hontiveros. Wait lang Senator Risa, bakit yung mainstream media di mo idemanda ng cyber libel mas nauna nilang ipamudmod mga sinabi ni Elias Rene? GMA News idedemanda kaya ni Risa Hontiveros. Ayon naman kay Tio Moreno ay, serious question Teresa Atanas, paano naging cyber libel ito? Kapag ba gumawa ng summary, cyber libel na? Ayon naman kay Sean Wine ay, atat na naman si Senator Hunt Ivirus na mag-file ng kaso against kay Elias Rene. Bakit nagmamadali madam, takot maunahan? Senator Hunt Ivirus, sinama niyo ba si Secretary Jing Paras and Attorney Topacio?
Sila kasi madaming alam sa pattern nyo eh. Ayon naman kay Dare to Ask ay, OMG may mga pending criminal case pala sa ombudsman si Senator Risa Hontiveros for allegedly trying to kidnap the 3 children and manipulating their father in an attempt against PRRD war on drugs. Ipalabas na EJK may pattern, Team Trillanes, De Lima, Hontiveros, and a certain priest, cases filed. Kidnapping of minors. Obstruction of justice. Ayon kay ex-Marine General Orlando de Leon ay, Risa, may isusumbong lang ako sa'yo. Nakakasuka ka raw, sabi ni alias Rene. Kasuhan mo please. Sabi naman ni Joy Cruz ay, Senator Hontiveros should focus on answering the allegations of Michael Maurilio. She, by implication, confirmed that he is one and the same with alias Rene who she presented in her committee hearings for his testimony against Pastor Quiboloy and the Dutertes. Why would her witness turn against her? I am just a political observer and as such, is entitled to my own opinion. My opinion is, the Senate in 20th Congress should investigate the practice of senators, especially Senator Risa Hontiveros, practice of procuring witness because this is not a first time she was accused of similar wrongdoing. Stop harassment suits. Huwag kayo magpolitika kung ayaw ninyong napupuna. Samantala, ang well-known influencer na si Mr. Real Talker ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Dito ko papatunayan sa inyo na yang si Risa at saka si Trililing magaling mag-set up ng mga witness at magmanipula ng mga witness. Sumuko sa pulisya si Peter Jomel Advincula, ang di umano'y nasa likod ng mga videong tinaguriang totoong narcolist at nagtatago sa pangalang Bicoy. Ito'y dahil na rin sa kanyang nakambang warrant of arrest sa kasong estafa na inilabas ng korte sa Baguio City. Nauna nito, inakusahan ni alias Bicoy na sangkot sa iligal na droga ang pamilya ni Pangulong Duterte at maging si Senator-elect Bongo. Pero kanina sa kanyang pahayag sa media, tila nagbago na naman ang kwento ni Bicoy. Sabi niya, sa halagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Hontiveros at ilan pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Diba, Risa, demonya ka? Diyan ka magaling. Tapos, gusto mo maniwala kami sa iyo ngayon. Hindi mo na kami maboto. Lahat gagawin nyo. Lahat babayaran nyo. Para lang talaga masira ang mga Duterte. Kaya ikaw, Risa, magbalot-balot ka na. Sa pinaggagawa mong kasinungalingan at pag-tampered ng mga witnesses, fake stories, may kalalagyan ka talaga. Galit na si Risa. Galit na ang number 1 senongal. So, let's call this what it is. What it is? Witness tampering, Char! fake news, Char! psychological warfare. Char! Diyan ka magaling. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang Talaga ng ba? mga witnesses. Talaga? Tandaan natin, 14 sila. Wow! Mga witnesses na naglahad sa mga abusong Weh. ginawa sa kanila ni Quiboloy Weh. at ng KOJC. Talaga ba? Sinungaling na nga, nang haharas pa. Tumahimik ka. Ang hirap na. Ang hirap-hirap, mga lods, yung ikaw ang number 1 sinungaling at ikaw ang number 1 na hindi mapagkakatiwalaan pagdating dyan sa mga witness. Gawain mo yan, Risa. Katulad ka ni Treleleng. Kung sino-sino na lang yung mga pinagkukukuhan nyo na witness, binabayaran nyo, tapos, di ba, ginagawa nyo ng mga stories. Ang ending, kayo naman pala ang may gawa-gawa ng storya. Huwag mong sabihin, tinakot yun ni Pastor Quiboloy. Huwag mong sabihin, binayaran yun ni Pastor Quiboloy. Boba ka ba?
pinakulong nyo yung tao eh, di ba? Frinis nyo pa nga ata yung asset ni Pastor Kibuloy. Paano siya makakagalaw? Oh, yan. Wag kami. Uutuin mo pa kami. Dati Posible to, raw mga na may lads, ha? kinalaman Dati ang to. Malacanang sa pag-atake ni Senador Antonio Trillanes kay Mayor Duterte. Ayon yan kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Takot daw kasi si Pinoy na maipakulong ni Digong kapag naging Pangulo ito. Nasa gitna ng aksyon, si Romel Lopez. Tingin naman ni Senadora Miriam Santiago, kasabwat ng administrasyon si Trillanes sa paninira kay Digong. Ayaw daw kasing manalo ni Pinoy ang alkalde dahil baka ipakulong siya nito. I think that Trillanes is acting as an ally of the LP administration. The LP administration does not want Duterte to be the next president for many reasons. Nauna ng binatikos ng Pangulo ang pahayag ni Duterte na ipasasara niya ang Kongreso para hindi siya ma-impeach. Paano kung magkatotoo? Yan ang maupo at totoo lahat na sinasabi niya. Tapos ang masakit po sa akin, 30th year ng anniversary natin ng EDSE. Tapos, No, kung kailan tayo lumaya, ngayon na parang lumalamang yung mga nag-aastang didikta. Handa raw ang Pangulo na itaya ang buhay nito para lamanan ang pagiging diktador ni Digong. Kailangan ko yung magagawa ko. Kung buhay ko yung katapat, yun lang ang tangan sa akin, dapat hindi ganun ka-importante yung buhay ko. Dahil hindi ko mailalaban yung pinaglaban ng tatay ko. Sa 44 nga, ipinaglaban mo ba? Mag-isip ka. Oh. Lumang balita na yan, mga lods. No? Kumbaga, ginagawa na talaga ni Trillanes ang paninira sa mga Duterte and even kay Tatay Digong. 'Di ba? And sabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago na si Trillanes ay ginagamit ng Malacanang para pagbabanatan si Tatay Digong. Kasi tatakbo at that time si Tatay Digong as president. May napansin ba kayo, mga lods? Parang bumalik ngayon. So, hindi kaya, di ba, si Trililing, hindi kaya ang mga nasa Malacanang din at administrasyon na to ngayon ang may pakana ng lahat ng kabalasubasa na naman ni Trililing para gibain at, di ba, para siraan ang mga Duterte? Nako. Lumang tugtugin, lumang estilo, pero hindi epektibo. Lagi niyong tandaan, ginawa niyo yan, nung tatakbo pa lang si Tatay Digong, anong nangyari? Nanalo si Tatay Digong. Ngayon, ginagawa niyo na naman yan para ma-discredit, no? At makalimutan ng mga Pilipino ang magandang nagawa ni Tatay Digong. Do you think magtatagumpay kayo? No! Mas mamahalin ng mga Pilipino si Tatay Digong sa pinaggagawa ni Trililing. Tandaan niyo yan. At yun na nga po, mga kababayan. Huwag niyong kalimutang magkomento sa baba at pag-usapan natin yan, kabayan. At huwag niyong kalimutan ding mag-subscribe sa ating channel, mga kababayan, para anong latest tayo palagi.